Magandang gabi sa inyong lahat na mga solid Sindak Short Stories listeners. Ako po si Jimil at ang aking ibabahagi sa inyo ay ang mga karanasan ko sa bahay namin dito sa Bacoor. By the way, ako po pala ay 22 anyos na at sa dami din po ng naupahan namin. Ewan kung bakit lagi po akong nakaka-encounter ng mga entities. Dito ko po talaga mapapatunayan na bata pa lamang ako ay may third eye na ako. Pero nawala ito matapos mamatay ang lola ko noong year 2020 at mistulang nagbalik sa Red taong 2023. Hindi ko po alam kung saan ko uumpisahan kaya pasensya na po kung very random, depende sa mga naalala ko. Nasa district hospital kami sa Las Piñas noon dahil dito sinugod ang lola ko. Sinsiksikan po talaga noon dahil nga pandemic din. Sobrang higpit at wala ka na talagang bed na pwede pong pagpahingahan. Hanggang sa meron pong isang slot at nakahiga din sa wakas si lola. May katabi siya na babae and actually pauwi na din daw po sila dapat noon kasi malakas na rin daw po yung pasyente. Nagliligpit na nga din po sila ng mga gamit nang bigla daw pong mahimatay ito kaya inhiga siya ulit sa kama at may dalawang doktor na lumapit saka biglang may itinurok sa naturang babae. Since katabi lang namin halos kaya kitang kita ko po kung paano nangisay yung babaeng yun. Hindi ko nga din po makakalimutan up until now dahil habang nire-revive yung babae ay wala po talagang kaabog-abog si Red na may nakita akong puting usok na lumabas sa bibig niya at pagkatapos nun agad siyang nalagutan ng hininga. Nataranta din yung mga nurse hanggang yung isa kinapa ang kanyang pulso at sinabing wala na. Natulala ako sa nakita ko kasi nasaksihan ko yung puting usok na iyon at sa aking pakiwari si Red, hindi kaya't kaluluwa ito nung taong yun? Same day sa parehong hospital din, iniakyat na si lola dahil may room na rin daw siya doon pero dahil public hospital, magkakatabi pa rin yung room na iyon at dun din yung room ng daddy ko dati bago po siya mawala. So habang nasa room na po si lola, may isang pasyente na sigaw po ng sigaw kasi sabi niya masakit ang nararamdaman niya. Hindi na daw po niya kakayanin na abutin ang kinabukasan dahil sobrang sakit daw ang kanyang nararamdaman. Since nakikita po ni lola ang nangyayari, maging siya ay napasigaw at animoy nahawa doon. I forgot to mention na si lola po kasi ay may demensya. Hanggang sa nagawi ang aking paningin sa labas po ng kwarto ni na lola. Doon sa gawing pinto, hindi po ako pwedeng magkamali dahil nakita kong nakatayo doon yung pasyenteng sigaw ng sigaw na katabi ni lola. Ewan pero para pong kaluluwa niya na iyon at hindi kaya't humiwalay na talaga sa kanyang katawang tao. Agad ay nakita po namin na nag-flatline yung pasyenteng kanina pa sigaw ng sigaw. Lumingon akong muli nang naluluha na ang aking mga mata doon sa labas ng kwarto. Pero wala na po doon yung figura na kanina'y nakatayo lamang sa may gawing pinto. Paglabas ko ng kwarto ni na lola, doon ay nakikita ko din na marami pong mga duguan na mga kaluluwa na tumatakbo sa emergency. Yung iba pa nga'y humihingi ng tulong at nasa tabi lamang ng mga nurses pero hindi po sila nadidinig. Wala po talaga akong ibang magawa kundi ang maluha na lamang sa nakikita kong sitwasyon.
May nakita nga din po ako kahit pauwi na ako galing ng ospital nang may makita naman po ako na isang lalaki na nakasuot na pang nurse. Para po siyang may minamap or may winawalisan. Pinagsawalang bahala ko na lamang sapagkat sa isip ko, baka tunay na tao to. Pero nagkamali ako sapagkat muli sa paglingon ko, nawala po siya sa kinatatayuan niya kanina. Napakaripas talaga ako ng takbo dahil sa sobrang takot. Ang susunod ko naman pong karanasan ay nangyari sa bahay namin taong 2019. Brown out po sa amin at kasama ko yung girlfriend ko noon sa bahay. Sa kalagitnaan ng kadiliman, unti-unti talaga Sir Red ay may napansin akong babae doon sa taas ng aming bahay at nakasilip. Nung una, ang akala ko ay si Mama yun. Kaya tinanong ko pa kung anong ginagawa niya at ang dilim-dilim noon. Bigla na lamang akong nahimasmasan sapagkat yung tinig ni Mama na sumagot sa tanong kong yun ay nanggaling naman po sa baba kung nasaan din ako. Naroroon lamang daw pala siya sa baba kaya nagtataka siya kung sinong kinakausap ko ng Mama sa taas. Nanlamig talaga ang pawis ko noon Sir Red. Lalong-lalo na habang tinatype ko ito sa room ko ngayon. Fast forward. Nang makahanap na naman kami ng bagong mauupahang bahay. As usual, sa mga unang araw hanggang sa unang linggo namin dito ay wala pong kakaiba na mararamdaman. Ako rin po kasi yung tipo ng tao na laging walang pakialam sa history ng house na nililipatan namin. Basta't ang importante ay meron po kaming matuluyan. Nalalaman ko na lamang base sa mga animoy puzzle na pwede kong mabuo kaugnay sa history ng bahay sa tuwing meron na akong nararamdamang kakaiba. Katulad na lamang po ng minsang naglilinis kami ng bahay nang bigla-bigla ay may naaninag akong bumaba sa hagdan na lalaki at hindi lamang basta lalaki Sir Red kundi nakasuot po siya ng barong. Sa oras na nakita ko siya, alam ko na naman ang kahihinatnan ng pagtuloy namin sa bahay na to. Alam ko rin na patay ang nakita ko. Kaluluwa na hindi matahimik. Sinundan ko sa labas yung nagpakitang iyon sa akin hanggang sa makarating kami sa poso. Doon Sir Red ay may mga nakita din ako mga bata na nakapalibot sa poso. Alam ko na wala na sila sa mundong ibabaw. Kaluluwa na lamang sila. Pero ang katakataka, parang solido ang mga katawan nila. Hanggang sa sumapit ang taong 2020 nang namatay ang kapitbahay namin. Pero bago po siya mamatay, a week before noon ay nakita ko ang black images sa labas ng house nila. Babae ito, nakatayo lamang at animoy nakasombrero. Payat kasi yung kapitbahay namin na namatay at yung babaeng nakita kong nakakap na nakatayo ay siyang siya talaga. Akala ko nga ay merong ginagawa nung time na iyon yung babaeng kapitbahay namin pero wala din po ako naging idea na may sakit pala siya. After po ng isang linggo, naabutan daw po siyang wala ng buhay at base sa findings, namatay daw siya habang natutulog. Dito ko napagtanto na signos na pala ng kanyang kamatayan ang nakita ko. Ang susunod naman po ay yung lagi kong nakikita si Mama sa bahay kahit nasa trabaho na siya. Needless to say, doppelganger ni Mama ang kasama ko sa bahay. Hindi ko po tinitignan sa mata yung mga ganitong klaseng entity. Pero one time na papasok ako ng work, nasa lubong ko po ang akala ko ay si Mama sapagkat pareho po sila ng bag na dinadala nun. Tumingin pa nga siya sa akin
sapagkat tinanong ko kung bakit ang aga niyang umuwi. Ngumiti po sa akin si Mama. Nakripihan talaga ako dahil alam kong may something weird doon. Nang medyo makalayo na ako sa babae, nag-chat ako kay Mama. Nag-reply naman po si Mama at muli ay nilingon ko yung babaeng ngumiti lamang sa akin na kahawig ni Mama. Wala siyang hawak na sipi. So confirmed, isa siyang nilalang na gumagaya. Sa aking chat ay sinabi kong, "Ma, ang aga mo naman yatang umuwi." Nag-reply si Mama ng, "Ha? Ano sinasabi mo? Nandito pa ako sa workplace ko." Kaya alam ko na doppelganger talaga ang nakita ko. Ito naman pong pinakahuli ay taong 2022. Nag-brown out po muli sa amin. Sakto namang naliligo ako noon sa Red kaya nagpasama ako kay Mama kasi iba yung feeling ko noon. Ang ginawa lamang ni Mama ay inilawan ako. Nung natapos na at nakapagbihis na ako, pag-ikot ng flashlight sa likod ni Mama, nakita ko po talaga ang sarili kong nakatayo. Nakangiti lamang ito sa akin. Iba ang kulay ng damit at talagang nanghilakbot ako. Sarili ko na pong doppelganger ang nakita ko nun. Agad ay sinabi at tinuro ko kay Mama, ngunit nawala na rin po siya doon. Pero nangamoy kandila ang bahay. Hinanap ko sa drawer at maging sa buong cabinet ko yung eksaktong damit na sinuot ng doppelganger. At pagkatapos ay lumabas ako at sinunog ito ora-orada. Hindi ko rin malilimot ang boses ni Mama na palaging sumasagot din sa akin. Ito po yung talagang nagpapakonfuse sa akin madalas sapagkat ang buong akala ko ay nasa bahay lamang si Mama. Itong pagkakataong ito ay kagigising ko lamang. Nasa room ako at sumigaw ako ng, "Ma! Andyan ka pa?" At sumagot naman siya sa akin ng, "Oo, bakit? Buti nagising kita kasi hindi mo narinig yung alarm mo." Sabay bangon na sa aking higaan at bumaba na. Pagkababa ko ay mas lalo pong nagising ang aking diwa sapagkat doon ko napagtanto na wala na pala akong kasama sa bahay at pumasok na si Mama. Nakumpirma ko pa nga ito sapagkat tinawagan ko ang CP niya at ang sabi nasa biyahe na daw siya. Kumain na lamang daw ako sa inihain at tinakpan niyang pagkain sa mesa. Yun lang muna sa Red at sa susunod po'y ibabahagi ko naman ang karanasan ko sa aking workplace. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.